Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Yun, maaga tayo munang gumisi, kaya lang, video time tayo. Again, magre-record lang tayo kasi, mga ka-clear, alam nyo naman, baka hindi ulit ako makapag-live. So maaga lang tayong gumising, kanina madaling araw, kumuha na lang tayo ngayon maaga kasi may meeting na naman tayo. So bago tayo pumunta sa meeting, mga ka-clear, ay nag-video na lang muna po ako para po meron tayong mapag-usapan. Kasi dapat kagabi to, kaya lang sabi nga natin may mga meeting tayo. Kaya sabi ko, di bal na magpuyat, gising na lang na maaga. Well, anyway, mga ka-clear, ito kasing PGMT founder, si Franco Mabanta, sinasabi niya na set up yung pagkaka-entrap sa kanila. Okay, set up. Anyway, entrapment yun eh. Talagang may surveillance yun. Pinagplanuhan yon kasi para mahuli kung totoong meron silang ginagawang extortion. Yan yon. So, pag entrapment, it's a legal process naman, mga ka-clear. Legal po yan, allowed po yan sa batas, kaya hindi pwedeng i-question yan. Pero yung sinasabi na parang hindi totoo, sinet up lang sila, at curtailment ito ng freedom of expression, and freedom of the press ay marami pong tumutol dyan, mga clear. So pag-usapan muna natin bago tayo pumunta sa interview kay Director Matibag, punta muna tayo dito sa PCIJ contributor. Ano ang sinabi nila patungkol dito sa ginagawa ng mga pang-aabuso ng ibang mga nasa SOCMED. Yung iba na umaabuso talaga na puro fake news ang pinapakalat at minsan tinitwist pa yung iyong mga sinasabi, mga ka-clear, para lang masuit sa kanilang kagustuhan, especially kung gusto nilang manira sa Pangulo at sa gobyerno, mga ka-clear. So let's see let's watch this. Okay. Thank you po sa DCMM. Thank you po sa pag-invite po dito sa program, At siguro para ma-explain po natin sa mga kababayan po natin kung paano po gumagana yung investigative journalism, lahat po ng, mga subject po ng coverage, tuwing may controversy sila or pag may expose, meron po silang tinatawag po natin na right of reply, no? So, pag kino-cover po ang isang expose, kunwari, meron silang karapatan na mag-respond. Pero po, hindi po itong umaabot sa punto na may hinihingi po na pera o may dinedemanda na kapalit para hindi pong lumabas ang kwento, no? Hindi po yan galawan ng journalism. Tanong po dito sa kaso ng Peanut Gallery Media po is... Well, ito naman yung sa atin, mga clear, no? Kasi pag ikaw ay mayroon na imbestigahan talaga, hindi ka naghihintay ng anumang panahon kung kompleto na ang iyong naimbestigahan, na-edit mo na yan ng wasto, hindi ka na maghihintay ng panahon, ilalabas mo agad yan. Ganyan din ang PCIJ, mga clear. Ang Rappler, ang Verifiles, yung mga fact-checkers especially, kapag nakumpleto na nila yung kanilang mga research, nilalabas yan, hindi mo yan ginagawang panakot. Okay? Para bang, ilalabas namin ito. Diba? Hindi. Ito, pakinggan natin, di ba? Bakit po silang naabot sa ganong punto? Kasi hindi naman po, nakita po natin na may entrapment operation, at nakita po natin na may evidence ng pera at umabot po siya sa halaga ng allegedly 300 million po, di ba? At yung nakatag po ay 70 million, no? So, wala pa naman ganong pera sa investigative journalism at kahit sa mainstream media. Well, anyway, maganda kasi yung napunto rito ng resource person, no? Si Regine Cabato ng freelance journalist, okay? Kasi, mga ka-clear, may pera okay? Ginagamit yan sa buy-bust operation, okay? Ginagamit yan. Okay? Yung boodle money, tawag dyan. So, pag sinabi natin boodle money, karaniwan dyan, mga siguro 3, 4 na nasa harapan or yung nasa ibabaw, mga legit na totoong pera. The rest, it's either photocopy na pera, pero sobrang dami yan. Yung iba, yung na-encounter ko po sa kaso, ang nasa ilalim dyaryo, na ginupit. Tapos, binabundle nila na parang pera. So, with that, kasi karaniwan din, mga ka-clear, karaniwan, kapag kami mga ganyang operasyon, minsan abutan lang yan, parang siguro sa pelikula, minsan abutan lang yan
ng maleta. Yung, ganun sa pelikula, no? Pero ito asing maleta, suitcase talaga to eh. Iba, di ba? Attache case, yung iba ganon ang gamit, di ba? So, yun sa pelikula yon. So, karaniwan, hindi nila tinitignan kung totoo lahat. Pero sabi ko, ako meron akong isang case, pero hindi naman ganito karami. Sobra to millions lang. Hindi naman sila makakapag-produce ng mga photocopies ng 1 million, di ba, bawat isa. So, meron ako na encounter, talagang ginamit nila. Bypass naman to. Ang ginamit nila, totoong pera sa ibabaw. Tapos, parang pangalawa, the rest, photocopy na siya ng 1,000 bill. Okay? So, hindi po naman maglalabas ng ganung kalaking pera kung i-entrap mo lang or magkakaroon ka ng buy-bust operation. So, yung sinasabi na sandamakmak na pera, hindi po, budal money po yung gamit sa ganun. Yan ang breaking news po sa pagkakaalam natin po, di ba? At yun po ang nakakapagtaka sa kaso ng PGMN. What about yung practice? Kasi meron din kahapon partner na lumutang na parang sinasabi, pag may nangyari sa akin, ilalabas nyo to. Ganun ba sa media? Hindi ba? Pag istorya, kalabas mo. Walang ifs and buts. Kung kumpleto, well-researched, maganda yung pagkakalatag, hindi yun Andun dapat, lahat ang facts. hindi siya dapat nakakondisyon na pag may nasaktan sa amin o may pinatay kami, saka mo ilalabas. Oo, di ba well anyway, ganyan din naman yung sinasabing conditional grave threats, di ba? Na pag may nangyari sa akin, papapatay ko kayo. Parang may ganun, Sounds familiar ba? Sounds familiar? Di ba? Okay, sige. Hindi ganun yun, hindi ba, Regine? Yes, sir. Exactly po. Exactly. Pero ang tanong ko naman, Regine, bakit napapayagan na makaalagwa yung mga ganyang klaseng ang tawag mo dyan, partner? Media entity. Media entity. Oo, bakit hindi? Ako nga, hindi ko alam na meron Kasi walang ganyan pala. nagre-regulate kasi sa atin. Yun na nga, Regine. Paano kaya mare-regulate na to dito sa era ng social media? Tama po. Hindi lang po na na papayagan silang na umasta lang ng ganyan. Pero actually po nakakapag-profit po talaga sila. Napaka-lucrative ng ganitong mga operation dahil hindi naman po regulated yung social media. At ang tawag po natin, kasi sabi po nila, ayon sa kanila, attack daw ito sa free press. Pero as we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito actually galawan ng isang professional na journalistic organization. Ang nakikita po natin bilang po, alam din natin na public naman ang background ni Sir Franco Mabanta, na isa po siyang PR operator, no? And nakita natin na he's taken on political clients in the past. At kung titingnan natin yung background ng PGMN, kami mga disinformation watchers na we're tuning in to kung ano ang pinapalabas nila, actually naging subject po sila ng isang study ng Sigla Research Center na nag-aaral ng disinformation. No? At ang nahanap po ng Sigla tungkol sa role ng PGMN dito sa 2025 midterms, na isa po silang pseudo-independent partisan outlet po. Isa infotainment kumbaga ang binebenta nilang product. So, nagkukunwari po silang journalistic outlet pero actually po ang ginagawa nila, nagpapalabas sila ng opinion articles, may mga commentators po sila, pero hindi po silang nag-a-align sa media ethics na tinatawag natin. Oh, nako, marami niyang ganyan mga kaklir. Parang may mainstream media, pero ang pinupush, hindi neutral. Walang neutrality. Ang pinupush, yung mga madalas na nagpe-fake news. 'Di ba? May mga host pa doon. Naku, iba talaga yung mga host pa doon, mga palamura talaga. 'Di ba? But anyway, 'di ba? Sabi nga natin tapos ang kinikater nila dapat yung mga nandoon sa mga iniidolo nila. 'Di ba? Tapos itong mga host na to, pagdating naman, wag gigibain. Gigibain ng gobyerno. May ganyan, hindi lang siya SOCMED mainstream siya. Mainstream. Yun ang dapat natin makita. Nagpapanggap na kunyari giorno, 'di ba? Nagpapanggap na journalism, professionalism na meron silang ginagampanan, professional sila. Pero pag nakita nyo naman yung content, mga kaklir, lahat yon panggiba sa gobyerno. Itong PGMN, kayo na yung humusga, mga kaklir. Sino-sino ba yung karaniwan mga dito? Mga anchors dito. Diba? Kaya nga di ba? Kung kaibigan ka, maybe noon, or meron kayong relationship, professional relationship, pero lately,
Siguro nga dahil nga pera pinag-uusapan, aba, yung dati mong tinuturing, sabi mo na kaibigan, ginigiba mo. Kaibigan ka pa ba nun? Yun ang tanong. Kaibigan ka pa ba? Diba? Kasi kung kaibigan mo, kung kaibigan mo, di ba dapat at least sa special occasions, nandoon ka. Paano kung sa special occasions, like halimbawa sa kasal mo, lahat ng kumbidado mo, yung gumigiba doon sa kaibigan mo. Sabi mong kaibigan mo. O, tanong dyan, kaibigan ka pa ba? Well, anyway, mga Kristo, ayan sinabi dito na hindi ganyan ang klase ng setup ng yung parang pinaka-obligasyon kapag ikaw talaga ay nasa mundo ng journalism. Diba? Ang sinasabi dito, dapat for the truth ka. Pero merong nagpapanggap na independent, no? Independent journalism. Yung pala PR. May binanggit siya dito about the 2025 elections, mga ka-clear. Sige nga, pakicheck nyo nga. Sino ba ang pinush nitong PGMN nung panahon ng 2025 elections? Diba? Sige. Mga ka-clear, dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon. So nakita na natin, ganyan yung background niya. Kasi, meron dito mga ka-clear. Sinasabi, set up. Set up, di ba? So, meron itong pinakita. So, pakinggan natin Although alam ko na pakinggan nyo na to, pero sige, panoorin pa rin natin mga ka-clear. Okay? Ito ay Live Awake Teyatan. So, pakinggan lang natin, Para napakinggan ko na to sa iba Meron pa nung nahuli. Wait lang. Sige, ito muna tayo. Kaya sabi niya parang set up lang. Hindi naman daw totoo. Pero, may kasamang media mga clear. Yun ang maganda. Kapag may kasama ka na taga-media at nakukunan lahat, they can be a witness doon sa naging operation na lihitimo. Okay? So let's see. So, ayan, di ba? Sa akin lang mga ka-clear, di ba? Habang ito ay nandiyan, media naman Pero, di ba? Tahimik sila. Tapos sabi nila, lawyers na lang nila ang magsasalita for this. Siyempre, pag alam mo, niloko ka lang, sinatak ka. I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos. Is that true? No, we weren't extorting. What is it true you're going to do an episode about corruption? We weren't extorting any money. We are not extorting any money. Okay? I mean, are you really going to do an episode? Diba? Pero, man, you can, you evaluate, you assess the body language, mga ka-clear. About corruption? We're not extorting any money. Yun lang sabi niya, di ba? Wala siyang sinasabi, denial lang. Pero yung tanong, hindi naman niya sinasagot. Diba? Sorry, my question was about Diba? Kaya inulit my question was about, an episode on corruption. Are you going to do I'll that? wait for my lawyers to arrive. All right. diba? I'll wait for my lawyer na lang. Ayun niya na magsalita. Is it okay to ask, how do you feel now? We'll be okay. Okay. Okay? Actually, may pinakita pa po dito. No? May pinakita pa po dito kung paano ito sinundan. Kasi according dun sa NBI, mga clear, ay agent, sinundan nila to Okay? Sinundan nila to. Sige, pakinggan nga natin mga clear. Although ano na to nadinig nyo na to, alam ko. Pero gusto lang natin take up Kasi itong ginawang pamamaraan is lihitimo mga clear. Pero challenging part po ang NBI. Yun nga po, since nung mangyari na yung actual entrapment operation, consummate na yung demand and yung threat na kinukonsider natin na possible violation ng batas. Ang problema lang, yung subject ayaw niyang tanggapin yung pera personally. And ang explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin
dadalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. So, we have to release him kasi nga at that time, hindi niya tinanggap yung pera. So, binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing, surveillance, hanggang sa napunta kami dun sa tao na binigay niya in address. O yun, di ba? So mga clear, ibig sabihin, hindi tinuloy ng NBI na ibigay yung pera agad kasi ayaw tanggapin ng tao. Okay? Sabi niya, ibang tao tatanggap, siguro ayaw niya. Ayaw niya siya yung mahuli mismo. May ganun, di ba? Baka sanay na to. Hindi lang isang beses to, mga kaklir. Sana, kung meron pang nabiktima ito, sana lang, kung meron pang iba, kung meron pang naging ganitong klaseng sitwasyon, lumabas na kayo. Yan lang, kasi hindi natatakot sila, may ilalabas na ibang istorya. Pero mas mapoprove nyo na fake news sila kapag pinapakita nyo na nanakot lang sila, nagba-blackmail sila. Di ba? So dito, pinapakita dito mga kakli na parang sanay. Diba? Parang sanay na, hindi ako tatanggap yan. May ibang taong tatanggap. Di ba? Sige, tuloy. Kapit na binigay niya. So, nung binigay po namin yung pera, hindi pa rin namin hinuli yung taong tumanggap kasi hindi naman sila yung kausap namin initially. So, nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So, sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. So, that's the time that we declared the arrest of the subjects, including... O yun mga kakli, teka lang, hanapin ko. Alam ko meron ganyan, may sinundan talaga sila. Hanapin ko lang po yun. Hanapin ko lang. Wait lang po. So, ibig sabihin mga kaklir, ibig sabihin, hindi agad nila binigay. Kasi di ba may kausap doon yung ibigay, kakilala yan, naka-face mask, yan, ibibigay. Mukhang binigay nila doon. Tapos, sinundan nila. Sinundan pa nila para, eto ba yun? Teka lang mga kakira. Inano ko yan sinundan pa nila to para malaman nila kung sino talaga tatanggap until napunta sila, natunto nila yung lugar doon nga sa unit at doon na nakuha yung mga subject. May video niyan mga kalibit. Nahanap ko lang nga. May mga ebidensya. May mga ebidensya na hindi lang ito para sirain siya. Kasi nangyari talaga. Ito na, mga clear ito. Sinundan nila, pinakita dito. Ito siguro yung kinukwento nila ng NBI agent na saang unit nila dinala. Kasi, di ba, bumuntot pa sila eh. Ayan. So, ito lang yung nakunan sa mato. Ha? Tingnan natin. Ito ay sa surveillance footage nilabas ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Makikita nakausap ni Utol. Ito pala. Founder Franco Mabanta, ang isang undercover. Ayan mga kliro. Undercover agent ng NBI na nagpanggap bilang tauhan ni dating speaker. Mga tinumagod. Yan. Yakas mga lang ko. Magbala ka. Magbala ka. Ayun na mga maleta, mga kri. Kita nyo? Yun na yung mga maleta, oh. Kita nyo? Ulitin natin ako dito. Ito. Kita yung mga maleta. Yakas mga lang ko. Magbala ka. Magbala ka. Yun. Maleta. Diba meron isa ditong anchor ng PGMN, sabi niya, we do not have suitcases. Ayan, paano to? Yan na, mga clear. Mukhang natuntunan nila unit.
Okay. Everyone inside. Mukhang tumatakbo na to. Face the wall. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Hands on the wall. Tumatakbo to. Siguro hindi nakita, natakbo yung camera. Meron ako. Nakon. Para nyo naman, sir. Yan, ito. So, this is an entrapment operation. Right? As you can see. This is an entrapment operation. Sinabi naman. Pwede ka namin kunin. Pero we wait Ayun siya, mga kliro. Ayan, oh. for the fraction to be consummated. Okay? Positive yung maleta nandito. Hindi namin ginawa. Please mo naman, please naman. Ngayon, ano naman to? Ako, please. Posos. Posos. Yung isang nagpamanggap ito. Kasi mga kliro. Ay, wait. May narinig ako. Wait lang. Sige. Sino yung isang nagpamanggap ito? Sige. Dalawa na lang. Dalawa. Bro. Tatlo nga maleta, mga kaklir, tatlo. O di ba, hindi mo naman talaga hahihinalain. Maganda ang pagkakagawa ng Boodle Money, Makim. Hindi mo alakalain talaga na hindi siya totoo. Kasi sabi ko sa inyo, mga kaklir, ang experience ko yung iba talaga dyaryo, di ba? Kaya lang, syempre, eto malakihan to eh. Yung iba talaga, mapapansin mo, pero ito hindi halata, tignan mo. Di ba? Mukhang pinirim talaga to. Mukhang galing pa ng bangko. Ang galing bundle eh. Pero mga clear, meron totoong pera dito, ha? So, mga kakli, yung minamarkahan ngayon na isa-isa, yan yung totoong pera. Okay? Yun yung mga totoong pera. Mamarkahan yan. At ginagawa yung marking na yan, ganoon sa bypass operation, mga kakli, dapat kaharap yung mga akusado. O maganda kasi dito, may camera pa. Kaya nga mga kakli, kahit sa bypass operation, kaya pagka ganito, mag-i-inventory na, may mga pera na dyan, nandiyan dapat yung media, at meron nga pang representative ng DOJ, ha? At media, tapos isang elected official, public official. So karaniwan dyan, taga-barangay. So dito, may media, makitang-kita natin mga kakli. Kaya mahihirapan sila, sa akin palagay, mahirapan silang itanggi kasi may media. Diba? May media. Yan. Okay, mga kakli, so pinakita natin na dito. lang gimmick ginagawa ni VP Sara na kahit so yan. kinukulam daw siya. Andiyan na Kaya sila. wait lang. Umabot na sila sa kulam. Wait, nasa na yan? Sama na silang lahat. Oops, teka lang mga kakli, ha? Nila ako. Uwe. Ayun, doon pala. Saan yun? Nadinig ba? Well, anyway, mga kakli. So, pinakita natin dito na, well, anyway, syempre, hindi naman natin agad huhusgahan itong si Franco Mabanta at yung kanya mga kasamahan. Diba? Bakit? Medyo process eh. Pwede naman niya ipagtanggol sarili niya. Diba? Kaya lang with this, mahirap, mga kakli. Mahirap lang. So, maganda naman ang ginawa ni Attorney Matibag na talagang dapat pag itong mga klaseng mga gitong klaseng mga operasyon, isama mo talaga yung media para hindi ka pagdudahan. Tignan mo, walang nagrereklamo, di ba? Bakit may media eh? May media, kompleto. Kompleto sila ng mga dokumento, kompleto sila ng mga report, kompleto sila ng proof na nagkaroon ng surveillance. So, mahihirapan tong i-question. Pero sabi nga natin, wala pa rin tayong walang kailangan na paghuhusga dito dahil karapatan niya na ipaglaban yung kanyang pagiging inosente. Well, anyway, mga kriya, na pinakita ko muna, ha? So, hindi ito totoong pera lahat. Kasi may nagko-question na
Parang may tama ba? May nagko-question. Akala ko ba naka-freeze ang assets nito mga clear. Pero hindi to totoo lahat pera. Budal money to. Okay? Yan po ay ginagamit talaga. Lalo sa entrapment, sa bypass operation. Okay? So hanggang dyan lang muna po tayo. Ha? Pag-usapan ulit natin mamaya-maya. Marami pa pong topic. See you in a while. Bye-bye.